So naglabas po ng mensahe ngayon si CJ Hero sa at pinadala niya dito sa radio station na to. So shout out sa DCRH. Siguro mas maganda kung ganito natin siya titingnan para makita natin yung buong sinabi niya. Okay, ngayon, si CJ Hero ay siya yung host, 'di ba? And allegedly, siya daw yung kasama sa clip. And may allegation sa kanila sila Boss Martin. Now, syempre, sa korte na nila pagtatalunan 'yon. Pero of course, since this matter is a very publicized incident, we can always make assumptions or we can always make our conclusions doon without of course finality of court. Yung sa korte, doon yung pagtalunan yon. Pero as of this moment, mga lods, in my opinion lang naman in my opinion, sa aking palagay, talagang kitang-kita naman talaga yung gustong mangyari ni Franco Mabanta ron. Kaya hindi natin siya madedenay kung ano yung actuations na yon. Okay, so tuloy natin. Kaya ipatatawag din siya ng NBI. Sa isang mensaheng ipinadala ni Hero sa DZRH News, sinabi nito na kailanman ay hindi siya nakipag-ugnayan sa kampo ni Romualdez. Okay, so all right. So that's her right to deny. Ang hinihingi lang naman sa kanya is ng NBI ngayon is a sworn statement on the matter. Of course, malamang yan yung nandyan, o around that area yung kanyang sasabihin o yung outright denial para titingnan natin kung isa siya sa mga respondents. But as far as the public is concerned, mga lods ko, obvious kasi na kasali siya dun sa PGMN. So, siguro, yun yung iniisip nila Boss Martin. Hindi naman ako privy dun sa mga legal strategy ng Romualdez scam. Kasi nga ako, tinotroll ko lang naman kayong lahat yun sa pagtawag ng Boss Martin. Parang ganito, di ba ang tawag nyong lahat kay Tatay Digong, kay Digong ay Tatay Digong, di ba? Hindi naman kayo galing sa similya ni Rodrigo Duterte. So, ba't tatay yung tawag nyo? Ganon din ako. Since tinatawag nila akong bayaran, edi gagawin ko na lang na gagawin ko na lang na Boss Martin lagi para at least naman yung pang-aasar nyo may puntahan, di ba? Kumbaga wala na akong pakialam doon. Ang importante rito makapag-debunk tayo, sabi tayo ng positions natin dito sa mga key issues sa ating bansa. O, tuloy natin. At hindi nito ginamit ang kanya umanong dokumentaryo para mangikil. Okay, that is the defense or that is the claim of CJ Hero. So she just has to substantiate yung niyan, 'di ba? Kailangan lang i-substantiate ni CJ yung mga yung kanyang depensa, and she has all the rights to deny or yung mga accusations sa kanya. Hindi ko naman sinasabing guilty siya over this matter. Wala akong sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko lang talaga, this is bad press sa kanya kahit saan mo siya tignan. Kasi nakita naman natin lahat yung NBI video. Nakita natin lahat yung mga ginawa ng NBI. Nakita natin lahat yung conversation, 'di ba? Lahat tayo nakakita noon. We are all witness to the things na nangyari publicly. Of course, they have the rights to deny. But at this point in time kasi, mahirap nang paniwalaan ang mga sinasabi nila. Pero of course, kung bibigyan nyo sila ng benefit of the doubt, go. Ako, in my opinion, since meron silang constitutional rights na not guilty pa rin sila. Pero if belief is something that I would take to the grave, I don't really believe her anymore. Ako yon. Ikayo, syempre, iba opinion nyo. Wanag nito, ilang buwan ang kanyang ginugol para mabuo ang kanya umanong expose Okay, sure. Merong pinost si Attorney Falsis na nakita niya na daw yung clip, 'di ba? Siya kasi yung nakita dun sa clip, okay? tungkol kay Romualdez, kung saan mayroon pa umanong tumulong sa kanya ng mga congressman at mga pribadong individual. Dagdag pa nito, So it's going to be parang an expose again kay Martin Romualdez. So, okay, sure. Actually, bakit hindi nyo nailabas ngayon? Actually, nung pumutok tong balita na to, I mean, meron naman kasing nagra-run ng PGMN page, 'di ba? Nakita ko kasi every other hour, every other moment in time talagang may nagpo-post doon. Bakit hindi na lang nila i-post lahat, 'di ba? Okay. Eto, dito na yung pangalan ko tumawag pa umano sa kanya nitong April 30 at May 1 para hilingin sa kanya na maging friendly umano kay Romualdez. Okay.
bagay na kanyang tinanggihan. Okay, that's all good. Sana nga rin may tumawag sa akin na maging friendly kay Boss Martin 'di ba? Sana nga meron din. ang lalaking tao nyo naman. Tatanda ang sinabi ng NBI na kinikila ni Mabanta si Romualdez kapalit ng hindi nila paglalabas ng video. Yan yung talagang contention dito kung talagang nangyari yon or hindi. Pero lahat tayo kasi nakakita 'Di ba? Mahirap kasing ilaglag yung nakita natin na tayo mismo yung makakapag-determine kung totoo or hindi. Sa amin may opinion na kami diyan, CJ, pero hindi yung opinion namin, our opinion, these are not legal facts. Kaya ayusin din natin, na magdidiin sa dating House Speaker sa serye ng korupsyon sa Kamara. At saka what is the point doon? Kasi si Romualdez already has a outstanding case sa ombudsman, 'di ba? Hindi naman video ang sagot para maging accountable si Boss Martin. What is the reason? Paano niyo siya sasagutin if you really have the goods on him? You go to the ombudsman and you file a case against him. 'Yun ang kailangan niyo gawin. Ito sabi niya. And I said, basahin na natin kasi ito yung juicy part Kung totoo ang info ipapublish, but kung gusto niya kung gusto niya na ako mismo maging friendly sa kanya, no way. And I said pa nga, I have an episode on him, okay? Kung gusto niyang patayin, di bayaran niya si Jesus Falsis, Attorney Jess, tsaka si Nico David to defend him, bakit kaming dalawa biruin mo, sinabi niya to under duress, nag-deactivate siya ng Facebook, nawala siya sa social media, kumbaga, ilang araw siyang wala sa social media, pero ang dalawang iniisip niya, yung first two people na lumabas sa utak niya ay si Jesus Falsis at saka si Nico David, di ba? Hindi si Kristan, kasi si Kristan naman din, binabanatan din naman siya, hindi si Gabe Pineda, ako, tsaka si Jesus Falsis, di ba? Specifically ako, di ba? Kasi hindi ko naman outright sinasabi na walang kasalanan si Romualdez. Actually, hindi yun yung point, di ba? Siguro, nakakaasar lang yung delivery ko, 'di ba? Ang rage baity siya, 'di ba? Justice for Boss Martin, 'di ba? Ganon yung mga pinopost ko kay Martin Romualdez. Bakit? Kasi simple lang naman 'yan di kung may kasalanan, dalhin niyo sa korte, hindi sa social media. Kasi sino lang ba mananalo dito sa social media? Syempre yung mga naniniwala sa'yo. May opinion na sila na buo kay Romualdez, kaya yun yung nagiging reaction nila. Ganun talaga yun. It's just how it goes. So, ano yung tamang way para at least mabigyan siya ng fair share ng yung makapakinggan yung side niya? Di dalhin niyo sa korte. Ganun lang naman kasimple yun Now, alam mo, meron siya sinabi dito. Ayan, or gawa din siya ng episode niya to debunk me. Exactly. Paano namin ikaw madedebunk kung hindi nyo ilalabas? Kasi apparently, matagal lang tapos yung video na yan. Ready for publishing na yan, di ba? Nung May 7, May 9 na ngayon. Sana, nung pumutok yung balita, since meron ng clip allegedly na nag-circulate ngayon sa mga sabi ni Attorney Jess, di ilabas nyo na. Kasi unfair naman yon sa amin na allegedly mga ni-name drop nyo doon kung hindi kami makakasagot sa inyo. CJ, hindi lang ako sasagot sa'yo. Hindi lang ako sasagot sa'yo. Gusto mo araw-arawin pa kita, okay lang yun. Kasi ako, I've let go of anger sa mga kapwa ko YouTuber. Gusto ko nandito na tayo sa the real deal, dito sa ball game ng ating bansa. Kung meron kang accusation kay Boss Martin, akyat mo sa ombudsman, sasamahan pa kita. Pero, huwag niyong gawing parang end all and be all yung pag-video niyo dito sa YouTube. Tandaan nyo, konti lang ang linamang nyo sa akin, okay? Ang linamang nyo lang sa akin, may studio kayo. Ako, nasa kwarto lang ako. And yet, in your darkest hour, na-stress ka, ako pa rin yung iniisip mo. CJ Hero, thank you very much. Thank you very much for saying that what I do here on social media matters, because when you were in the darkness, my name came out of your mouth. Yun lang naman yung sa akin. Checkmate ulit.